Mm. Ikalawang Korinto 13. Ayan. Praise the Lord. Siguro, iniisip nyo, 1 Corinthians 13, no? Pangalawa. Ito ang pangatlong pagdalaw ko sa inyo. Sinasabi sa kasulatan, ang anumang kaso ng isa laban sa kapwa ay dapat patotohanan ng 2 o 3 saksi. Ngayon, binabalaan ko ang mga nagkasala noon, pati na rin ang lahat, na walang sino man makakaligtas sa aking pagdidisiplina. Sinabi ko na ito noong pangalawang pagbisita ko riyan. At inuulit ko ngayon habang hindi pa ako nakakarating. Gagawin ko ito para patunayan sa inyo na si Kristo ay nagsasalita sa magitan ko dahil ito rin ang hinahanap ninyo sa akin. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo kundi makapangyarihan. Kahit na nagpakababa siya ng ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ganon din naman, nagpapakababa rin kami bilang mga mananampalataya ni Kristo para pero nabubuhay kami sa kapangyarihan ng Diyos para makapaglingkod sa inyo. Suriin ninyo ang inyong sarili. Kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo, tignan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Umaasa akong makikita ninyo na tunay kami mga apostol ni Kristo. Ipinapanalangin namin sa Diyos na hindi kayo gagawa ng kahit anumang masama. Ginagawa namin ito hindi para ipakita sa mga tao na sinusunod ninyo ang aming mga tinuturo, kundi para patuloy kayong gumawa ng tama kahit sabihin man nilang hindi kami tunay na mga apostol. Kailanman ay hindi kami gagawa ng labag sa katotohanan, kundi ang naayon lamang sa katotohanan. Nagagalak kami dahil sa aming pagpapakumbaba ay naging matatag kayo sa inyong pananampalataya at ipinapanalangin namin na walang makitang kapintasan sa inyo. Kaya nga, isinusulat ko ito ngayon habang wala pa ako riyan para pagdating ko, hindi ko na kailangan maging marahas sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay ng Panginoon sa akin. Sapagkat nais kong gamitin ang kapangyarihang ito para sa inyong ikabubuti at hindi sa inyong ikapapahamak. Hanggang dito na lamang mga kapatid at paalam na sa inyo, sikapin ninyo na walang makitang kapintasan sa inyo at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Nang sa ganon, ang Diyos na pinanggagalingan ng pag-ibig at kapayapaan ay isa sa inyo. Magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kay lahat ng mga mananampalataya rito. Naway sumain niyo lahat ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipag-isa ng banal na Espiritu. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin. Ama, sa aming pagtitipon sa umaga na ito, inaasahan namin kasama namin ang kapatid at Panginoon, tagapagligtas na si Kristo. Hallelujah, sa aming kalagitnaan at ang pangunguna ng banal na Espiritu upang sa ganon kami ay lubos at tunay na makadulog na may papurit pagsamba, pag-awit at pakikisaya at celebrate, Lord, ng presensya niyo sa aming buhay. Salamat, patuloy na sinasabi ni Pablo na kayo, Diyos, na si Kristo o ang banal na Espiritu ay nananahan sa amin. At ang Panginoon naman ay nasa kalagitnaan ng aming pagtitipon. Sabi nga sa Salmo sa awit, Panginoon, sa aming pagtitipon at pagsama-samang pagtaas ng pangalan niya o pagtaas o pagpapuri at pagsamba sa Kanya, na itataas, hallelujah, na itataas kayo, O Diyos,
sa aming kalagitnaan. Sabi nga, Thou art enthroned in the praises of your people. Kaya nga, Panginoon, kahit na sa magitan lamang ng YouTube kami sumasabay, kami, Panginoon, sa puso't isip, at kahit na rin sa bibig, o Diyos, kami, Panginoon, ay sumasamba sa inyo. Bagamat hindi tao ang nangunguna sa pag-awit, kundi yung pagtugtog lamang, o Diyos, na electronic, Lord, ang puso ang iyong tinitignan. Ang buka ng bibig at ang isip ang iyong nakikita, nalalaman, at nadarama, at nakakarating sa trono ng iyong biyaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, aming Diyos. Ang Diyos na naglalang ng langit at lupa, naglalang sa lahat ng nilalang. Hindi nakikita at nakikita, ikaw lamang, Panginoong Diyos, na sabi nga na bilang isang makapangyarihan Diyos o El Shaddai at si Yahweh na noon at noon siya ay siya na. Hallelujah, na Diyos namin, Diyos ni Abraham at Diyos ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Tinupuri, tinataas ka namin, sinasamba ka namin, aming Diyos, aming Ama. Hallelujah. Sa aming pag-celebrate ng Father's Day, salamat sa bansa na iisip ng mga bagay na yan sa pag-appreciate ng mga tao sa paligid namin, Panginoon. Hallelujah, glory to God. Higit sa lahat, ang aming pagkilala, ang aming pagbunyi, ang aming pagbati. O Diyos sa inyo, Ama naming Diyos, nawa, Panginoon, ma-appreciate ng lahat ng tao ang iyong pagiging Ama. At hindi lang yan, sa pagiging ina rin, Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Sabi nga, kahit na ako ay mawalan ng magulang, sabi nga ng mga awit, meron akong Diyos na siyang aking tunay na magulang. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. We give you glory. Cleanse us, Father, more and more. Correct us more and more. Sabi niyo nga si Pablo, Panginoon, darating daw doon sa church sa Corinth para magdisiplina. Bilang ama, ang ama ay nagdidisiplina, kayo rin. Sabi niyo nga, meron bang ama nagmahal na hindi nagdisiplina? Oh, glory to God. Hallelujah. We praise your name. We praise you as our Father. We thank you. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aming dakilang ama. Ikaw ang aming tunay na ama. Ikaw nga, O Diyos, ang amang nagmahal. Ang ama, O Diyos, nagsakripisyo. Ang ama na hindi nagkukulang, hindi nang iiwan, hindi kailanman makakalimot. Sabi nga, kung ang nanay pwede makalimot sa pinadeding anak, pero ikaw, di ka makakalimot. Hallelujah, 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 glory to God. Salamat sa dakilang pag-ibig ng Ama, ng magulang, dakilang pag-ibig na hindi nagmamalo, hindi nagbabago, hindi tumitigil, hindi nababawasan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi nababahiran sa pag-ibig, na wagas sa pag-ibig, na banal sa pag-ibig, O Diyos. Praise the name of the Lord, na walang katulad. Glory to you. Glory, glory to you. Salamat, Panginoon. At kami, O Diyos, ay inibig mo. Kami, Panginoon, ay minahal mo. Kinupkop mo. Tunuring mo ang mga anak. Glory, glory, glory to our Father. Glory to our Father God. Glory to you, Yahweh, our Father God. Glory to you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Hallelujah. Tayo po patuloy na sumamba habang nakikinig tayo at makiawit na rin sa ating papakinggan. Awit. Jesus, God's righteousness freely. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus,
redemption sacrifice. Now glorified, now justified, His kingdom come. And till now, no end. And its glory shall know no bound. Of His kingdom, King has come. And His kingdom, and His kingdom is you. And His kingdom, no melody. Jesus, righteousness. Jesus, expression of God's love. The grace of God, the word of God, Jesus, gospel in essence. It's been down, and it's glory shall know about. Just and power of this love gave and power. It's down today, and you see love, and you see love, power, and melody. Jesus, in the name of Jesus. Praise the Lord. Meron bang gustong magbasa ng ating konteksto ngayong umaga na to? Ito yung matatagpuan sa 1 Corinthians. Ang teksto po natin ay 1 2 Corinthians. As usual, ang ating pong tema ay Jesus through the Bible. At yung nakaraan po ay Romans, no? Okay, sa chapter 1 po,
Basahin lang natin yung 1 to 9. Doon na tayo? Amen. Okay. So, sabi dito, mula kay Pablo, ito po ay sulat ni Pablo, no, sa mga kapatiran na nasa Korinto. Okay. Mula kay Pablo na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Kasama si Sostenes na ating kapatid. Mahal kong mga kapatid sa Iglesia ng Diyos diyan sa Korinto. Kayo'y naging kanya sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tinawag niya kayo upang maging banal kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo saan mang lugar. Siya'y Panginoong nating lahat. Sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinibigay niya sa inyo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, pinalago kayo ng Diyos sa lahat ng bagay sa pananalita at kaalaman. Dahil dito, napatunayan sa inyo na ang mga tinuro namin tungkol kay Kristo ay totoo. Kaya hindi kayo kinukulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Pananatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Yesu Kristo na ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ang salita ng Diyos. Praise the name of the Lord. Glory, glory to God. So meron na po bang handang magbigay ng pasalamat at patotoo sa umaga na ito? Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat. Hallelujah. Father's Day ngayon, ano? Hallelujah. Nung pumunta ako doon sa palengke, ang bati ko sa mga natitinda, Happy Mother's Day. Sagot naman nila, Happy din Father's Day. Mahal kayo ng Diyos. Purihin ng Diyos. Ibig sabihin, nakarating din sila sa salita ng Diyos. Ano? Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa atin mga tatay. Nagpapasalamat ako sa mga tatay dahil sana pagpalain din kayo ng Diyos. May basahin lang ako dun sa Kawikaan 20 verse 7. Sabi doon, kung ang ama ay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ay sinusundan. Purinos, napakagandang salita na yun. Sa Kawikaan 20 verse 7. Sabi doon, ulitin ko, kung ang ama
Kung ang ama ay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ay sinusundan. Purihin ang Diyos. Sa akin lang, ah, tayo ay mga tatay na hindi naman tayo ang binigyan lang tayo ng karapatan sa atin mga anak, pangsamantala sa atin. Pero ang totoo talaga niyan, ang Diyos ang atin Ama. Siya talaga ang atin Panginoon. Walang iba kundi. Kasi tayo ay lang naman, pinagkatiwala lang naman tayo dito sa mundong ito. Kaya purihin ang Diyos, sinahalimbawa ko rito sa prodigal son, sa ang ama sa anak, na kahit magkasala tayo, papatawarin ni tayo pag magbalik loob tayo sa Kanya. Dahil yung anak, kahit buhay pa yung tatay, naalala ko nga yung anak ko si Timothy na gusto na niya ibenta ang bahay. Sabi ko, wag muna, buhay pa ako eh. Tapos doon sa asawa ko, gusto niya patayin ako para mag-asawa siya muli. Pero sabi ko, buhay pa ako. Ang Diyos ang nakakalam sa buhay ko. Kaya hindi po pwede. Kaya napasalamat ako doon sa prodigal son na noon. Napakaganda doon. Dahil buhay pa siya, kinukuha niya ang kanyang mana para magliwaliw siya kahit saan. Siguro hindi niya natuklasan yung nangyari sa buhay niya. Gusto niya magliwaliw. Kaya pinagbibinta niya yung pinag-samantala niya yung kanyang nakuha sa kanyang ama. Pero itong ama na to napakabuti. Napakabuti ng Diyos na ito. Kaya yun nga sabi ko doon sa Kawikaan 3:20, Kawikaan 20:27. Mabuting ama na namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ay sinusundan. Kaya napakabuti ng Lord. Kaya mga tatay, nagpapasalamat ako sa inyo. Sana ay maging matuloy din kayo. Magbasa po kayo ng Bible para matuklasan niyo ang mga katotohanan na hindi pa natin nakikita, hindi pa natin sumagi sa ating isip, hindi pa ang lahat ng bagay. Pag nagbasa kayo, andun ang lahat. Mamumulat kayo sa katotohanan. Sa Diyos ang papuri sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Sige po, magsalita na po yung gusto. Open naman po ang I-unmute nyo lang po yung inyong microphone. Next po. Hallelujah. Sige po, pwede po magsalita po. Sino po yung magpasalamat sa kabilang linya? Magandang umaga po sa ating lahat po. Una sa lahat, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay po. At gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon kasi sa buong isang linggo po na nagdaan, nagpapasalamat po ako sa pag-ingat, sa kagalingan po. Kasi nung mga nakaraan po, madalas po akong nagkakasakit. Hindi ko po alam kung anong reason, hindi rin po kasi ako nakapag-protect. Kaya pero thanks God kasi hindi niya po ako pinababayaan, hindi niya po hinahayaan na tuluyan akong magkasakit ng ilang araw. Tapos sobrang nagpapasalamat po ako kasi answered prayer po talaga. Sobrang tagal ko po talagang hiniling sa Panginoon na sabi ko kasi simula po nung kinuha sa akin ng ex-husband ko yung anak kong bunso, talagang pinag-pray ko po. Wala pong araw na hindi ko pinag-pray na sana bigyan ako ng sign ni Lord na para makuha ko na ulit yung anak ko kasi marami na nga po nakakarating sa akin na medyo hindi na maganda yung sitwasyon ng anak ko doon sa side ng tatay niya. Then nung isang araw po, may tumawag po sa akin na nagsabi daw po yung lola nung anak kong bunso na pwede ko na daw kunin yung anak ko kasi hindi daw po din nila kayang pag-aralin.
Tapos nakita ko po yung itsura ng anak ko, sobrang payat, kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi ang tagal ko po talagang hinintay yung pagkakataon na 'to, na makukuha ko na ulit yung anak ko. Kasi sobrang sabi ko, kinuha siya sa akin ng papa niya, pero hindi naman nagiging tatay sa kanya, hindi naman nagiging magulang sa kanya kasi iniwanan lang din po kasi siya kaya sobrang sobrang talagang nung isang araw po talagang nangusap ako kay Lord kasi sabi ko, ah, eto na yung pagkakataon na hinintay ko, ito yung matagal kong hiningi sa kanya, eh. Talagang pagdating ko talaga sa Panginoon walang imposible. Magtiwala lang tayo, maghintay lang tayo ng perfect timing ni Lord. Ibibigay niya sa atin kung talagang para sa atin at kaya sobrang nagpapasalamat ako sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko at sa pamilya ko po. Sobrang pasalamat kasi, ah, sa mga panahon talaga na nakakaramdam po talaga ako ng panghihina, siya yung nandiyan palagi. At si Lord lang po talaga yung lagi kong kinakapitan sa lahat ng bagay. Kaya, ah, ayun po, binabalik ko sa Panginoon ng papuri at salamat. Amen. Praise the Lord. Alam mo, mahirap ang naging buhay ng ating kapatid na yan, alam ko. Kaya nakakatuwa naman na inahon naman siya ng Panginoon unti-unti. Minsan kasi pagka yung bagay na mga nararanasan natin ay nakita naman natin na yun ay pagliliglig ng Panginoon. No? Pagliliglig. Ano ba yung pagliliglig, Noy? Pagliliglig. Praise the Lord. So, meron pa po? Ini-English na tayo ni Nonoy. Ah. Dahil Father's Day ngayon, pagbibigyan natin siya. Masayang pagiging tatay, Noy. Masaya maging tatay naman, di ba? No? Pero magpalaki ng mga anak, medyo mahirap. Pero pag naging tatay ka, no, the first time na makita mo yung smile ng baby mo, yung nga sabi nga, naalala ko yung kasama kapatid natin na sabi niya, di siya naniniwala sa Panginoon, pero sabi niya, pero nung lumalaki na yung first baby niya, sa tiyan niya, doon niya naisip na paano nangyari yun, di ba? Unti-unti, mula sa walang form, nagkaroon ng form, tapos lumalaki, tapos nung ipanganak, ay napansin niya na, talaga pala may Diyos. Kasi yung pagkakaroon niya ng anak ay siguro yun ang matuturing niya na best miracle ng life nila mag-asawa, no? Although nung lumalaki na yung anak niya, naging tatlo na yung anak niya, nag-aaway na sila mag-asawa na hindi naman naiiwasan, di ba? Sino ba naman nagkaroon ng perfect na husband and wife hindi nag-aaway? Kasi dalawang personality nagsama, magkaibang personality, magkaibang ugali, isip, pinanggalingan, pinag-aralan, magkaiba ng ano, magkaiba ng mga prinsipyo, magkaiba ng gustong tahakin, minsan ganyan, no? Tapos nagkasundo maging mag-asawa, nag-ibigan, pero later on parang nakikita nila yung differences nila sa isa't isa. Kaya madalas yung mga naghihiwalay, ang sinasabi nila, irreconcilable differences. Hindi na daw makokompromisong pagkakaiba. Irreconcilable. Hindi ma-reconcile, hindi na hindi na makapag-adjust. Mahirap din kasi. Napuno na. Anyway, ang Diyos ay mabuti. Diba? May paraan siya sa atin. Dala ng kasalanan, kaya tayo nagkakaganyan. At kung patuloy tayong magpapakatuwid sa Panginoon, magpapakatapat sa Panginoon, patuloy natin mararanasan ang magandang buhay, masaganang buhay na inihanda niya para sa mga mananampalataya at anak niya. Amen ba? Hallelujah. So, meron pa ba? Pwede po magsalita. Thank you, Jesus. Meron pa? Meron pa. Alam ko may magpapasalamat pa sa Panginoon dyan eh.
Okay, habang nag-iisip pa kayo na mapasalamat, ay doon tayo sa Corinto, 1 Corinthians. So, nung nakaraan po sa Roma, at nakita natin na ang Roma, ang si Kristo diyan sa Roma ay ating pangalawang Adan, kung saan ah, mula doon sa pagkakasumpa na dinulot ng unang Adan, tayo naman ay tinubos niya, no? Bilang pangalawang Adan. At ang Adan na to maganda kasi hindi to nagkakamali, tsaka hindi to nag-asawa. At hindi rin to na didiktahan ng asawa tulad ng unang Adan na diniktahan ng asawa na na magkasala, no? Siya yung katwiran natin. Actually, sa 1 Corinthians at 2 Corinthians, siya din yung katwiran. Actually, dinagdagan nga nila eh. Sabi niya dito, si Kristo daw ang katwiran at sanctification. Ano bang kalinisan o kabanalan at redemption o katubusan. Nung niligtas tayo sa magitan ng pananampalataya ni Kristo na nasabi sa Roma, no? Sa biyaya ng Diyos, tayo ay kanyang iniligtas nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tubusin ka. Na? Para imbis na ikaw yung mamatay, si Kristo ang namatay. Kasi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay buhay. Kapalit mo buhay. So, kamatayan. So, si Jesus ang namatay para matubos tayo. Hindi na tayo dadaan doon. Pero sabi niya siguro, ba't namamatay pa rin ang tao? Ang namamatay po sa tao at hindi kaya ng tubusin ay yung kanyang katawang lupa. Babalik sa lupa. Pero yung kanyang kaluluwa, yun po ang natubos. Purihin ng Diyos dahil mayroong kaluluwa ang tao. Hindi siya katulad ng hayop na walang kaluluwa. Meron siya espiritu na nagbibigay buhay, pero nag-i-expire yung espiritu na yon pag nag-expire yung hininga niya sa katawan niya. So, hindi na siya nag-i-exist. So, hindi mo siya makakausap. Sa bagay, ang kaluluwa ng tao, ay hindi mo rin siguro, hindi ko alam kung pwede mo rin kausapin ang kaluluwa ng tao. Kasi, ang alam ko, pag namatay siya, natutulog siya. So, pwede mo na rin siya kausapin, parang kaharap mo. No? Pero mas mabuti kung ang Diyos kausapin mo o kaya si Kristo kasi sila talaga yung kaharap mo. At saka siya yung omnipresent. Kahit saan ka naroon, nandun siya. Sabi nga ng mga awit, kahit siguro bumaba ako sa lupa, naroon ka. Nasa ilalim ng lupa, naroon ka. No? Naranasan niya ni Jonah. Nandun siya sa kalaliman ng dagat. Nilulun pa, nasa kalaliman pa ng pusod ng tiyan. Ay, pusod ng tiyan. Tiyan ng isda, malaking-malaki. Hindi ko alam kung ang height o ang laki ni Jonah ay kasing laki ni Aizen para madaling lununin ng isang malaking isda. Pero kasi laki ni Bena, mabibilaw ka. Joke. Para lang meron tayong katuwaan. So, kahit na saan ka na, nagsalita siya, oh Lord, no, nagsalita siya, nangusap siya sa Diyos, dininig siya, no? Yun kasi omnipresent ang Lord omnipresent, omniscient, and omnipotent. So, yung kaluluwa, pag kayo mga namatay na kaluluwa, yung mga namatayan, madalas niya sabihin sa namatay nilang tatay, tatay, gabayan niyo kami. Paano kaya maggabay tulog? Andun kung hindi siya nasa Hades, nasa paraiso. Yung mga walang Kristo, nasa Hades. Yung may Kristo, nasa paraiso. Pareho pong nandun yan. Hindi ko, kasi sabi niya, pag mulat mo ulit, pag tunog ng huling trompeta at mumulat ka at
paakyat ka na ng langit kung ikaw ay nasa paraiso. Pero kapag ikaw po ay nasa Hades, doon sa kabilang panig, ay nandun ka pa rin. Maghintay ka ng last judgment. Huling paghuhusga. Lahat ng mga follower ng Satanas, demonyo, ay sama-sama kayo doon. Pag gising mo, ay papunta ka doon. May nanaginip eh. Nahulog daw siya sa kumukulong apoy. Ang paghahulog daw, nung bumukas daw ang pinto, nahulog na daw siya doon at napakadulas nung papunta doon, slide. Hindi siya kahit na anong kapit niya, hindi siya makakapit tuloy-tuloy, dire-diretso. Na-shoot siya doon sa kumukulong apoy. Kaya nung magising siya, doon siya nagbago. Ay na-born again siya. Anyway, yung Romans po ay tungkol sa katwiran ng Diyos at paano tayo hinango sa kasalanan, tayo binago, tayo binuhay muli mula sa kamatayan, sa pagiging patay na buhay, tayo ay, yan yung paliwanag dyan sa Roma. No? At ang sulat naman sa Korinto ay yung paano mo ngayon ipamuhay, yung bago mong pagkatao. Oo. Kasi po, ang Corinth, gusto kong ipakita sa inyo, nag-picture ako ng mapa eh. Hello? Oh, paupoy mo yung darling ko para parang sino ba mas mabigat sa inyo ngayon? Okay. So, dito sa alam niyo ba, ito yung pangalawang, ang church ng Corinth ay produkto ni Pablo nung sa kanyang pangalawang missionary journey, yung kanyang pagmimission, pangalawang pagmimission. At ang Corinto po, alam niyo kung nasa ng Corinto? Nandito po, andito sa dulo. Sa bandang itaas, ang tawag po dyan ng unang panahon, Macedonia. Pero ngayon po, Greece. Greece na siya. Diyan po siya banda. Ayun o. Ayan. Pero kung makikita niyo yan dyan sa mapa sa mga Bible nyo, may mapa dyan eh. Makikita nyo, tignan nyo yung second missionary journey na map. Andyan yung makita. Tapos nung mapunta niya, nung nasa Ephesus siya, sumulat siya sa Corinto. Kasi ang daming nagtatanong, tama ba yung pamumuhay ng mga taga-Corinto? Ang gulo-gulo, may kanya-kanya silang apostol. Sabi niya, ako kay Pablo, ay, ako kay Apolos. Nagkahati-hati. Siguro, ang isang simbolo na rin ng Corinto, si Kristo ang katawan o ang iglesia o ang katawan na kung saan tayo lahat ay kabilang. Sabi mo nga sa sarili mo, kabilang ako sa katawan ni Kristo. Yan. Kapag gumagawa ka ng mali, para mong pinuputol. Pinuputol yung ikaw bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Pero ito, nauunawaan naman ni Pablo na ang tao, kahit siya'y naging Kristiyano, hindi naman magiging perpekto. Mas lalo na sa pamumuhay sa Corinth. Dahil ang Corinth po, ay yan po yung, nung panahon na yan, sabi dito, napakatandang na daw yan, sibilisasyon eh. 700 plus bago dumating si Kristo, ay nandyan na yan. At yan ay naging sentro ng commerce. Kumbaga sa ating lugar, yan po ay Manila.
Ano ang Manila? Nandyan yung port area, nandyan yung Ermita, di ba? Nandyan yung Divisoria, yan po yan. So, commercial area po yan. Kaya po, diyan nagtayo ng church. Nakapagtayo siya ng Christian church diyan, o Church of Christ. Sabi niyan, church, yung mga mananampalataya na nasa Corinto, no? At sinulat niya ito nung AD, nangyari, sinulat niya ito, AD 56 na. Ibig sabihin, mga 20 years, 20 years patay na nakabalik na si Jesus sa ano. At alam niyo po ba na ang populasyon nito ay 700,000? Ang dami, no? Kasi di ba pinag-usapan natin kung ilang 100,000 ang populasyon ng Montalban? Ilan? 400 lang. Plus, actually, nung tayo bago dito, 180 lang eh. After 24 years na kasi tayo dito, at ang church natin ay 23 years, naging 400 plus. So, ibig sabihin na doble. Sa pamamagitan po na hindi panganganak ng mga taga Montalban, kundi sa pagre-relocate ng mga squatter. Kaya lahat po, sa katerbang squatter, na sana hindi na rin ugaling squatter ang mga nasa Montalban. Dapat hybrid na. Ibig sabihin medyo na-develop na, no? Na medyo parang may aral na, no? Okay. Ano? Nagkaroon ng moda? Ano ba yun? Nagkaroon ng moda. Nagkaroon ng modo? Nagkaroon ng modo. Ayan. So, sumulat si Pablo. Kaya napakahirap po. Kaya ano ang makikita natin sa church ng Corinto? Number 1, pag-away-away at kampi-kampi. Kaya sabi ni Pablo, dito sa chapter 2, sabi niya, di pa, mag-ano tayo? Mag-Tagalog. Sabi dito, okay, sa chapter 1. Sabi niya dito sa chapter 1 verse 10. Sabi niya dito, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na magkaisa kayong lahat. Na walang hidwaang mamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Sinasabi ko ito dahil may nagbalita sa akin mula sa tahanan ni Chloe na may mga nag-aalitan sa inyo. Ito kasi yung tinatawag na yung childhood days or children, pagiging toddler and children. No? Ang mga bata po, pag pinagsama-sama niyo po yan, may minutes lang po yan na magkakasundo. Afterwards po yan. Yan po yung karakteristik ng bata. No? Kaya nga po, kung tayo po ay ganun na ugali, ibig sabihin, bata pa rin ang utak mo. Ugali mo, bata pa rin. Sa Panginoon, bata pa rin ba kayo? Sabi niya. Ba't hanggang ngayon nag-aaway-aaway pa yan? Meron pa kayong kampi-kampihan. Di ba naalala pagka-grouping? Nagkakampihan talaga yan. Naalala ko pag 3 yung bata naglalaro, ay lugi yung isa pagka pinagtulungan ng 2. Di ba? Meron kaming triplet eh. Niisip ko lang, sino kaya ang magkakampihan sa triplet na yun? Ang 2 lalaki kaya magkampihan against one girl? O yung 1 boy, 1 girl against 1 boy? Kasi sa triplet namin, isa yung babae. Pero nakita namin na mas strong yung personality ng babae. Kayang-kaya niyang daganan, awahin niya yung mga lalaki niyang kapatid. Ewan ko
kung okay, kung tama yung aking observation. Kasi pag nakikita ko nag-ano sila, nag-ano sa FB, like, oh, grabe, no? Lumalaban yung babae, palaban. Yung isang bata, tahimik. Yung isang lalaki, tahimik. Tapos yung isang lalaki, makulit din. Parehong makulit yung babae at saka isang lalaki. Pero hindi nagpapatalo yung babae. Lugi nga lang, di pag inaapakan na siya ng lalaki, naagaw yung laruan. Dito, na makikita natin dito, sabi niya, bakit? Sabi niya, ito ang ibig sabihin, ang iba daw sa inyo, nagsasabi kay Pablo ako. Nagkakampihan sila, kampi-kampi. Sabi niya iba, kay Apolos ako. May iba, ay kay Pedro ako. Ayan. Kanya-kanya silang santo. Kay Pablo, kay Apolos, kay Pedro. Sabi niya, ito maganda. Ang iba naman, kay Kristo. O, di ba? Basta ako kay Kristo. O, di ba? Pero nakikiaway pa din siya. Divided pa din siya, no? So ito yung katangian ng kabataan. So ito yung mga kabataan ng pagiging Kristiyano, no? Mahirap nga kapag ang background mo ay nasa mahirap na background, no? Talagang magkakaroon talaga, kailangan talaga yung matinding himala, yung tinatawag na radical work of the Holy Spirit and miraculous work of the Holy Spirit in your life para magiging talaga nagkaroon ka ng turnaround, no? Automatic na 180 degree na masasabi mo, wow, grabe, ang pinagbago niya. Di ba? Pero nahirapan din sila, no? Kasi dito talaga matindi ang immorality dito sa Corinth. Pagka binasa niyo pa nga dito, mayroon pang mga napangasawa nung bayaw o yung hipag ba o yung mother-in-law, mga ganun bang immorality na sinasabi ba? Parang, kaya masasabi natin yung kasamaan ngayon, hindi po to sumobra kasi nung araw ganun na rin ang kasamaan. Meron nga, di ba, pinagtapyas-tapyas yung asawa niya, kahit patay na, pagtapyas-tapyasin mo yung asawa mo, parang kakaano naman yun. Tapos, dinivide niya by 12, yung asawa niya. Yung asawa niya, pinarape niya doon sa mga lalaki. Na gustong mamatay, nung umuwi, mamatay, pinaghiwa-hiwaan niya ng 12. Tapos yung 12, pinadala niya sa 12 tribes ng Israel para lamang awayin yung isang tribo. Yan ang ginawa ng isang tribo ng Israel. At inaway nila yung tribo na yon. Halos pinatay nila, halos ma-annihilate lahat nila yon. Pero umiyak sila sa Diyos. Sabi niya, tama ba yon? Kami pa yung talaga nag-judge sa brother nila na yon. Kasi sabi niya, karumal-dumal ang nangyaring yon. Kaya, inano nila yon, inaway nila yon. Pero later on, ay binigyan nila ng mga asawa yung lalaki para magkaroon din, dumami ulit. No, dumami ulit yung lahi na yon. So itong Corinth na to, kung i-imaginein mo yung church, naalala ko yung bago pa lang kami sa Calderon. No? Grabe ang awayan ng mga nanay. Pagka darating ako galing sa labas, sabi, si ganyan to. At si ganito, si ganyan. Nagkakampihan din sila doon. Oo. May kanya-kanya silang kampi-kampihan, chismisan na nasiraan, gano'n. Ang hirap. Kasi nagsisimula yung church, tapos nandun ka sa lugar na namuhay sila hindi nasanay sa matuwid na pamumuhay. Nandun yung lasingan, sugalan. Sa squatter lang ba talaga may ganon? Hindi ako naniwala. Kahit po sa mayayaman, may ganon din. Kaya lang, dahil nakadesenteng sila lugar at mukhang desenteng pananamit, oo, nagpapalitan din ng asawa yun. Di ba yung mga yun? O, di ba? Hindi lang masyado halata. Kaya nga sa lahat ng level, ano po, yung Korinto, ganyan yan. Kaya siguro sinulat ni Pablo, 2 beses pa niyang sinulatan. Kaya pinagdiinan niya dito. Sabi niya sa verse 30, yung nakipag-isa kay Kristo, sabi dito sa verse 30, dahil sa Kanya, tayo'y na kay Kristo Jesus, si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa magitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid. Ibinukod
ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Yon, ang sanctified pala ibinukod. Binanal. Actually, binanal. Kasi ang literal meaning sa Greek ay separated. Ayan. Ibig sabihin, mula sa bungkos ng mga bulok, inalis yung hindi bulok. Ayan. Nakakatuwa yung yung bumagsak na Indian airline, no? May isang nabuhay, kalain mo yun? More than 240 na katao ang laman, may isang nabuhay. Buhay pa kaya ngayon? Hindi natin nabalitaan. Buhay pa? Nakakausap ba? Ha? Grabe, no? Grabe, ano? Himala ng mga himala talaga yun. May video na ewan ko kung doon nga yun sa aeroplano niyan. Totoo, alam mo naman sa media, hindi mo malaman kung anong totoo. Yung isang babae daw doon, tinanggal yung, pwede ba tanggalin yung bintana ng aeroplano? O di, yun, nag-crash yun kasi papasukin ng yung pressure nun, mag-ano. Lumapit siya sa fire exit. Okay. Kaso, kung lalapit lahat yung 240 sa fire exit, hindi rin kakasya, no? Sabay-sabay eh. Ano din eh. Naalala niyo yung zombie? Nag, no? So, grabe, himala ng mga himala. May plano ang Diyos sa buhay nun. May plano ang Diyos. So, kaya itong Corinth ay ganoon ang sitwasyon, no? Napaka, kumbaga sa talagang isang himala. Malalim. Makapangyarihang himala para makapamuhay ng matuwid. Pero ang sabi sa Corinth, meron naman tumutulong. Ang Diyos nga yung nagbigay ng katwiran. Siya rin ang naghiwalay sa atin sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. At siya yung nagtubos sa atin. Yan. So, at dito sa Corinth, sinabi din dito, yung pagtira ng banal na espiritu sa atin. Kasi yung banal na espiritu, yun yung talagang mag-aakay sa atin sa matuwid na landasin. Mahirap kasi, kapatid eh. Minsan na pag nakasanayan, di ba? Naalala ko nung si Rosana Roses, sabi niya, ano naman ang mapapakain ko ba ng integridad? Mapapakain ko ba ng integridad yung aking mga anak? Di ba hindi? Kaya nga Bagasaga, pero sinasabi niya yun, nauna, syempre dalaga pa siya, babe. Ano pa siya no? Nung hindi niya sinasabi yon. Wala pa siya anak eh. Sabi niya, yung integridad ba magpapakain sa akin, ganon. Kasi siya eh, siya nga, nung time niya, siya yung isa sa mga highest paid prostitute. At galing siya sa Pegasus. Tapos nag-Japan. Tapos later on, nag-artista pero nagpo-prosti pa rin siya kasi siguro, hindi naman ganun kalaki din yung compared, no? Sa prosti niya sa mga mayayaman compared dun sa pagpelikula niya, no? So, mahirap talagang baguhin. Pero later on, alam ko, nakarinig ng gospel tong kapatid na to. At kung tatandaan nyo, meron tayong magazine na finiture siya, no? Pero ngayon po, pag titignan mo yung buhay niya, hindi pa rin siya sa matuwid. Although hindi naman na siya Frosty, na siya doon. Pero meron siya sa siya may partner po siya ngayon. Partner, hindi kasi yung naghiwalay sila ng asawa niya. So, hindi pa rin talaga matuwid na matuwid. No, hindi pa perfect. Parang Korinto nga no? Although itinuwid ng Diyos, tinubos ng Diyos, binanal ng Diyos, hindi perfect. Hindi pa perfect. Kaya ito yung pangangaral ni Pablo sa kanila. No? Kaya makikita natin dito yung sitwasyon. Pinagdiinan niya no, na
kay Kristo, yun nga, meron tayong katwiran. Baguhin ko nga itong version na to. Parang di masyadong nagustuhan yung version na to sa Tagalog. Dito tayo sa magandang balita. Okay. Sa Kanya nagmula sa buhay na taglay ninyo dahil sa pagkipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin sa magitan din niya, tayo tinuring na matuwid. Yon, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Sanctified, ginawang banal. Tinuwid, righteousness, iniligtas, redeemed by God ng Diyos. So, mas maganda pala itong, ang version ay Mabuting Balita, Tagalog version, 2012. Amen. So, wag tayong mawawalan ng pag-asa kung hindi pa tayo makalakad ng perpekto. Kasi ayoko na, hindi ko naman kaya magpaka-Kristiyano. Ay parang minata mo naman ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Tinubos ka na nga niya, miracle na ngayon na wala kang ginawa, nanampalataya ka lang, natubos ka na. Any minute, mawalan ka ng hininga at mabuhay. Pag-gising mo, nandun ka sa paradise. Nandun ka sa heaven. Naniwala ka lang sa ginawa ni Kristo at nanampalataya. At siyempre, nag-best effort din. Best effort. Alam mo yung best effort? Yung magagawa mo, yung kaya mong gawin para makapamuhay o maipamuhay ang ibinigay sa iyo ng Diyos na katwiran. No? Yon. At yun ang himala dito. Isa dito sa mga laging pinagdidiinan na ang ating katawan ay templo. Templo ng banal na Espiritu. Yun yung kanyang ini-emphasize, no? Na hindi mo ba nalalaman, ayan, sa chapter 3 ng 17 or 16, sabihin natin. Sabi sa 16, hindi mo ba alam? Tignan natin dito. 3:16. Yan. Ang sabi dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Kasi wala naman na born again na hindi tinirahan ng banal na Espiritu. Kaya ka nga born again kasi born of the Spirit. Sabi niya sa John 3:3, John 3:5, he who is born of the flesh is flesh and he who is born of Spirit is Spirit. Kaya ikaw ay born again. Ibig sabihin, pinanganak ka sa Espiritu. Pinakanak ka ng Diyos sa magitan ng Espiritu o banal na Espiritu. Sige, basahin niyo yung sa verse 16. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? 17. Paparusahan ng Diyos at sino mang magwasak ng templo niya. Yun. Parurusahan siya. Kung sino man ang magwasak sa templo ng Diyos. At kayo ang templong iyan. So, ano ba pwede mo maging kasalanan sa templo ng Diyos? Sige nga. Diretso, Ano pa? Oo. Siyempre, huwag nyo i-involve sa hindi tamang pamumuhay. Huwag nyo i-involve sa hindi tamang pamumuhay ang inyong katawan. Kung pwede sana, iwanan nyo muna yung spirito at kaluluwa para yung magkakasala lang yung katawan. Lalakad ba yung katawan kung walang spirito at kaluluwa? Pwede lumakad yung pag may kaluluwa, pero pwedeng lumakad yung walang espiritu, pero walang kaluluwa, hindi lalakad. Lalakad na patay. Kaya nga, binuhay na yung ating kaluluwa sa magitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo, yung ating kaluluwa nagkaroon ng Espiritu. No? Our spirit and the Spirit of God, yan, lived in our soul. And that soul with the Spirit and Spirit of God, with our spirit, lives in the body.
Ngayon, pag sirain mo yung body, ano sabi? Sisirain kita. Sinisira mo yung templo ko. Kaya ingatan. Kaya nga yung ano, yung, di ba, yung first, kalimutan ko na to. First Thessalonians 4:8 ata, yung discipline is beneficial but is worthy, no? But but holiness or godliness is beneficial to this life and the life to come. Kung ang disiplina natin, bodily discipline, ay meron tayo, merong mas mahalagang disiplina, yun ay godliness. Yun yung spiritual discipline. Sa Thessalonians ata yun eh. Tingnan natin. Paborito natin yun eh. Saan ba yun? Thessalonica ba yun? Mamaya na. Yun. Bigla pumasok sa isip ko, di ba? Pumikit lang ako. 1 Timothy pala, 1 Timothy 4:8. For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. Kung sa Tagalog po, ay yun ang dapat natin i-exercise. No? Timoteo, unang Timoteo 4:8. Yan. Sabi sa Tagalog, sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. So dalawang klaseng discipline yan. Bodily discipline and spiritual discipline, which is godliness. So kung nagpapalaki kayo ng muscle sa katawan, magpalaki rin kayo ng muscle ng spirito at ng kaluluwa niya. Oo. Para macho kayo. Para kahit na anong alok sa inyo ni Satanas, dahil macho kayo, ibig sabihin matapang kayo at maskulado kayo ng spirito. Hindi kayo basta-basta padadapain ni Satanas. Hello? Wala yung mga lalaki, pakitaan lang ng kahinaan, di ba? Bigay ka agad. Magpa-hard to get naman kayo kay Satan. Sabi nga nung isang pastor nga, di ba, naikikwento ko sa inyo. Pag daw napapadaan siya sa mga umpukan, parang namimiss daw niya yung inuman, sampukan. Naalala ko yung aming kaopisina. Nagtaka ako, no, kasi kilala ko yung batang yun na naging boyfriend niya. Sabi niya, hindi niya nakilalang manginginom at yung palalabas yung boyfriend niya. Kasi ang alam ko, kasi gano'n ang pamumuhay niyan. Kaya hindi nakatapos ng college kasi barkadero, manginginom, ganyan. So, nakilala niya. Ibig sabihin, so naisip ko, nagpakabuti pala itong taon to nung siya yung maging girlfriend. So, nung maging girlfriend, kaso itong lalaki na to, yung boyfriend niya, na ipasok din sa opisina. Tapos sa opisina, napabarkada. Yun. So, bumalik sa kanya yung pamumuhay na yon. Doon niya na-realize nung girlfriend, doon niya kasi siyempre nagkaroon na rin ng girlfriend kasi nga nagbarkada. Tapos ang sabi sa kanya, ang paliwanag niya, na-miss niya yung buhay na ganon. Kasi yun daw talaga ang buhay niya. So yung babae, nagkaroon na ng ibang asawa, may anak na ngayon, bagong panganak. At masaya na siya ngayon dahil yung asawa niya walang bisyo at siman. Tapos ito, yung halos sa araw-araw, ewan ko ilang gabi niya iniiyakan yun kasi magkasama kami sa bahay noon. At iniiyakan niya at the middle of the night, magkausap sila ng nanay niya, kino-comfort siya ng nanay niya.
So hanggang sa nakalimutan niya, nagkaroon siya ng boyfriend. Tapos hanggang sa nakapangasawa siya. So parang mabilis lang na pangyayari pero parang matagal na rin yon. More than 5 years ago. Tapos nababalitaan namin yung ngayon na first love niya. Ayun, namumuhay pa din sa debauchery kung tawagin sa English. Alam niyo yung debauchery? Debauchery. Ano ba tawag doon? So, nakita natin na mahirap baguhin eh. Misalo na kung walang tulong ng Panginoon. Na? So, dito sa chapter 3, nandun yung tinatawag na carnal o yung mga makalaman na Kristiyano. Sige, punta tayo sa 1 Corinthians ulit. Okay, sundan niyo ako para kasi pag may outline, nakatunganga lang kayo tapos yung utak niyo para palipad-lipad eh. Kaya gusto ko ganito na lang ako mag-sermon sa inyo para nasusundan nyo. Chapter 3. Sabi dito, mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman. Ano nangyari sa ating microphone? Hello, hello. Check, 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 check. Ano nangyari sa iyo? Woo! Hello, check, 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 check. Mic check. Hello, hello, hello. Hello, 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 check. Ayan. Akala ko nakukuryente ako, namamanhid pala yung kamay ko. Yan. Di ba? So yung isang taong bago pa lang sa Panginoon, sana wag tumatanda ng karnal, no? Although hindi pa rin natin ma-perfect. Pero at least, unti-unti, na-overcome natin dahil sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos sa presensya niya. Kaya yung pamumuhay ng banal na Espiritu, practice yan eh. Una, desisyon. Kunyari, meron kang illicit affair. Sa Tagalog, meron kang kabit. Pagka sa Panginoon ka, siyempre, medyo i-stop ka na doon, unti-unti. Naalala ko yung isang nanay saan yung nakatira sila, Marian doon? Saan tawag doon? Doon sa kabilang ng Calderon? Meron doon na nag-church sa atin noon. Actually, tapos nagtitinda siya. Papakahirap siya magtinda, may dala siyang anak sa babae sa lalaki. Tapos sabi nga, yung anak niya ay, ang pinili na daan ay yung naging ano siya, alam mo na, LGBTQIA. Siya L. At yung pinili niyang daan. Tapos sinabi niya sa akin, Pastora, ganito po kasi ang buhay ko noon. Actually po ako ay mistress. Mistress ang English sa babaeng kabit. Pero pag lalaking kabit, anong tawag? Monstrous? Monster. So, pero sabi niya, nung makilala ko ang Panginoon, ibig sabihin, ma-realize niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya, namatay pala si Kristo, sa kasalanan niya. Nakipaghiwalay siya doon. Ay, yung ba lalaki na yun, mayaman. Pero nung makipaghiwalay siya, ayaw niyang tumanggap ng kahit na anong bigay. So, anong nangyari? Nagrebelde yung dalawang anak niya dahil maganda yung buhay nila, nakipaghiwalay siya, pumangit yung buhay nung dalawang anak niya. Paano niya ngayon may paliwanag, di ba?
Sabi niya, alam niyo, anak, ayoko na mamuhay sa kasalanan, kaya ano. Pero sabi ko sa kanya, alam niyo po, may obligasyon po yung tatay sa anak. Tanggapin niyo po yun. Kaya lang sabi niya, aanuhin pa din siya doon daw. Asawain pa din siya. Kasi binibigyan siya eh. So, yun ang pamimili ng ano, di ba? Pagka, kung anong, pero sa kanya, nangusap ang Panginoon. Sabi ko, anyway, yun na, kung ano yung pangusap sa inyo ng Panginoon, di, yun na po, yun na lang po. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, merong ibang paraan eh. Pwede niyang gawing legally speaking. Legally speaking, legal na pamamaraan at pag ano, ay pwede siyang mag-demand ng support. Although, hindi na ganon kadami siguro, mapipilitan na lang. Kasi ang alam mo naman ng lalaki, pag hindi napapakinabangan ng babae, halos ayaw bigyan ng pera. Halos ayaw bigyan ng suporta. Karaniwan yon. Unless na Kristiyano ang lalaki. So dito po yung Korinto, no. This is something na ano basahin natin, no. Ang mahalaga dito, nandiyan ang banal na espiritu. Nakatira siya sa atin. Ang kailangan lang magpasakop tayo sa banal na espiritu para tayo ay espiritu hindi lang pinananahanan kundi ginagabayan ng banal na espiritu. Kaya sabi dito sa chapter 2, kung tayo pupunta sa chapter 2, ng last verses, sabi dito sa chapter 2, no, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. That is verse 14. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan sapagkat mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Dito sa Korinto na to, may 3 tao. Yung hindi tumanggap kay Kristo, ang tawag sa kanya ay karaniwang tao. Tama ba yun sa karaniwang tao? Natural man. Karaniwang tao. Oo. Sabi sa ibang Tagalog ay taong hindi nagtataglay ng banal na espiritu. Pagkatapos mayroong isang tao pa. Yung isang tao ay nagtataglay ng espiritu, ngunit hindi ginagabayan pa. Hindi pa siya sumusunod. Oo, hindi pa siya masyadong submissive sa Holy Spirit. Ang tawag sa kanya, nagtataglay pero namumuhay ayon sa laman. Ang tawag sa kanya, mga sanggol sa pananampalataya. Kung dito sa English, carnal. O yung Christian that lives according to the flesh pa, not according to the Spirit. So, nandiyan si Kristo. Kaya lang hindi pa siya naghahari. Nandiyan ang banal na Espiritu. Naintindihan niya yung kahulugan ng mga spiritual na pabagay sa Diyan mo malalaman kung pag naintindihan mo yung tinuturo tungkol sa Bible, naintindihan mo to, ibig sabihin may espiritu ka ng Diyos. Pero kahit na anong turo sa'yo at hindi ka nakakaunawa, yun, natural man ka pa lang. Taong hindi nagtataglay ng espiritu. Yung isa naman, na may espiritu pero hindi pa siya sumusunod, hindi pa siya sumusunod sa banal na espiritu, carnal. O according to the flesh. O makalaman pa na Kristiyano. No? Pero Kristiyano. Medyo may makamundo pa siya. Pero actually, hiniwalay na siya sa mundo kasi sanctified na siya. No? By status or by position in Christ. Yun po yung mga tinatawag na kung meron tayong legal na mga kalalagayan, meron mga spiritual na kalalagayan. No? Kunyari, ikaw, adopted child ka. Yun yung legal. Pag meron kang legal, adoption. Pero pag ikaw naman ay nanampalataya, adopted child ka ng God. Spiritual adoption. Compared sa physical or natural, ang spiritual. So, yun.
Kailangan daw, tayo daw ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Ang tawag, nandun siya sa kabila, chapter 2, verse 15, ang tawag sa kanya, sabi dito, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Ayan. Actually, hindi lang to nagtataglay, kundi siya din ay pinangungunahan. Yan. Kung sa verse word, yan, hindi ko maintindihan to sa Tagalog pero pagka dito sa English, ito sa 16 pala to. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. So, yun. Kasi pag meron kang Espiritu ni Kristo, makakaunawa ka kasi meron kang pag-iisip ni Kristo. At meron kang tinatawag na spiritual na pamumuhay. No? Yan. So, siguro naman, alam nyo na yung tinuturo ko sa inyo. Ang pinakamahalaga, alam nyo yung katatayuan nyo. Si Kristo, yung kanyang banal na Espiritu ay nasa sa iyo, sa katawan mo. Templo. Ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Kaya po, wag nyong kaya aalagaan nyo ang templo ng banal na Espiritu. Meron siyang tao nagsabi. Kaya dito, dalawang beses sinabi ni Pablo na yung ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Yan. Dito sa chapter 6 naman. Sabi dito, do you not know, di ba? Una, chapter 3. Sa chapter 6, sinabi niya ulit, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Hindi na, ikaw talagang may-ari ng katawan mo, ang banal na Espiritu na, ang Diyos na. Kaya lang kung saan natin dinadala, di ba? At kung ano-ano yung pinagagamitan natin at kung ano-ano din yung inilalagay natin. So how do we treat ourselves, our body? We must treat ourselves or our body as a temple of the Holy Spirit, temple of God. Nung isang tao po, may lumabas na pastor Nakita niya yung isang tatay, andun sa isang sulok, sa labas na ng temple, sa labas na ng sanctuary, o ng physical na church. Nakita niya doon yung tatay sa lumabas na ng church. Tapos nakita niya sa labas, nanigarilyo. Sabi niya, kapatid, bakit ka nasa labas? Sabi niya, nakakahiya naman po, pastor, na ako'y naninigarilyo nasa loob. Hindi mo ba alam na ang katawan mo mismo ang templo ng Diyos? Kaya pinapausukan mo din siya dyan. Nahandagan niya ng usok. Kasi doon sa physical temple, nahiya siya. Pero hindi niya alam, doon sa katawan niya, pinausukan din niya ang banal na Espiritu. Basahin niyo po yung 1 and 2 Corinthians. Po. Diyan po yung makikita niyo yung mga immoralities. Kinokorek lahat dyan. At isa pa po, si Pablo lumabas dyan na parang tatay na magdidisiplina. Sabi niya, hintayin niyo ba na disiplinahin ko pa kayo pagdating ko? O gusto nyo ngayon pa lang sa sulat ko ay tinutuwid nyo na ang mga gawain nyo. Para pagdating ko naman, masaya tayo. Hindi yung pagdating ko, didisiplinahin ko kayo. No? Kasi sabi niya, walang tatay po na nagmahal sa anak na hindi nagdisiplina. Kaya kayo dinisiplina ng ama dahil kayo yung mahal. Kung hindi kayo didisiplinahin ng ama, hindi po kayo mahal. Alam ko merong tumatakbo sa isip ng isang bata dyan. Kino-compare niya yung sa ama. Nagdidisiplina ba? Nagmamahal ba? Ganon naman talaga. Di ba? Yung kasi yun ang normal Pero sa parang ngayon kasi madami ng ad ng mga
mga pangyayari sa buhay na parang minsan malayo na sa katotohanan. Pero yung katotohanan talaga, yung normal talaga, yung tatay, sabi nga, di ba, madalas i-compare ni Jesus, sabi niya, meron bang ama na kapag humingi yung anak ng tinapay, bibigyan ng ahas? Yung anak, wala. Pero ako, sabi niya, siya bilang ama. Pero ang ama sa langit, ang ating ama sa langit, sabi ni Jesus, bibigay sa iyo kahit ang banal na espiritu, sino man ang hihingi sa kanya. Wow, praise the Lord. Hallelujah. Yun ang grace ng Lord. Biyaya niya. Kahit hindi ka karapat-dapat, pinagkalooban ka niya. Minahal ka niya. Tinubos ka niya. Pinagkaloob niya ang banal na espiritu bilang paunang bayad ng makalangit o makakaharian ng Diyos na pamumuhay. Tayo manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na yan. Ama, hindi kami karapat-dapat, pero nakita namin, O Diyos, yung pamumuhay ng mga taga-Korinto, gaano man kadumi, gaano man nagkasala, gaano man, O Diyos, nakasalanan ng kanilang mga ginawa. Sila ay matapang na sinasabihan ni Pablo na kayo'y nilinis na, kayo hinugasan na, kayo ay tinubos na ng dugo ni Kristo. Yan po, O Diyos. Hindi namin to ikakaila, hindi namin to pagdududahan, Panginoon. Yung ginawa mo para sa amin, gaano man kami kasama, Father in heaven, kayang hugasan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus sa magitan ng aming pananampalataya. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Salamat po sa magandang umaga. Purihin at sambahin ang ngalan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Check. 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 Hello. 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 Purihin ng Diyos, maraming salamat po. Parang iba-iba ito. Handa din sarili sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos, tayo manalangin. Purihin ka, Ama, maraming salamat sa oras nito na narinig namin salita mo. Ito nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kaaliwan. Salamat mga salita mo na natanggap namin, lalo sa mga nasasong Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. Salamat sa may matrabaho wala, Panginoon. Ikaw ang nagbigay, ikaw ang nag-aaruga sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya magbigay kami ayon sa amin, sa aming puso, Panginoon. Kaya pagpalain mo, may trabaho wala man, Panginoon, na sa iyo aming pagpapala, Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, saan pa kami pupunta na sa iyo ang buhay namin? Kaya purihin ka, Ama, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. It's there in the newborn cry, there in the light of every sunrise, there in the shadows of this life, your great grace. From the creation to the cross, and from the cross into eternity, your grace finds me. Yes, your grace finds me. It's your grace on the mountain high, your grace when I'm weak and dry.
From the cradle to the grave, it's your grace, your grace. There in the darkest night of the soul, there in the sweetest songs of it. Yes, your grace finds me. It's your grace on the mountain high. Your grace when I'm weak and dry. From the cradle to the grave. It's your grace, your grace. It's your grace on the mountain high. Your grace when I'm weak Amen. and dry. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tayo tumayo para sa pastoral na panalangin. Meron ba kayong hinihiling sa Panginoon? Meron bang hinihiling ang bata sa Panginoon? At least yung matanda, madaming hinihiling sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin, Ama. Salamat po. Lord, kahit na anong sitwasyon ng inyong iglesia, kahit anong sitwasyon ng iyong anak, siya man Grace finds me. ay hindi lumalago, siya man ay Your grace when I'm naging parang bata, ang ugali, siya man, Panginoon, ay hindi nagmamature, kahit anong sitwasyon, still you can meet us there. Still you can have a way for all of us. Hallelujah. Your grace, your grace. Hallelujah. Hallelujah. Meron pa din. Meron pa din, o Diyos, glory, glory to God, na paraan ikaw para sa amin. Lord, ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Minsan sa amin, imposible, pero sabi niyo nga, sa Diyos, walang imposible. Kaya kahit anong sitwasyon ng bawat isa, kahit anong pangangailangan ng bawat isa, kahit na anong pinagdaanan o pinagdadaanan ng bawat isa, you have a way for all of us. You have provision. You have your power. Especially you have love. Lord, that never fails. Kaya salamat, Panginoon, may pag-ibig ka na hindi bumibigo sa amin lahat. At kahit anong kalagayan, Lord, we bring everything to you, O Father in heaven. Salamat sa biyaya mo na hindi natatapos, hindi nauubos. Biyaya mo, Panginoon, na siyang magagabay sa amin hanggang sa dulo, Panginoon, na tayo magkita ng mukhaan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa lahat namin, buong pamilya, sa nanay, tatay, misala sa mga tatay ngayon, tinataas namin ang kanilang kalakasan, ang kanilang determinasyon o desisyon na maayos at matuwid, maka-Diyos na pag-iisip, maka-Diyos na puso. Lord, I have tested you, Father, in the life of my physical and earthly dad. Nakita ko paano binago ang puso niya. Nakita ko paano binago niyo ang ugali niya. Hindi ako nagtigil ng pananalangin. Kaya nga, nakita ko yon sa buhay niya, sa lifetime niya here on earth, Lord. Nakita ko yung paano mo siya binago. Kaya naniniwala ako, Diyos. Nawa ang aking mga kapatid na ito ay meron din ganung pag-asa at paniniwala at pananampalataya na ang kanilang mga magulang, Panginoon, ay pwede niyong baguhin. Pwede niyong gawing makadiyos. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ka magpakilala sa kanila. Pwede mong paunawa at sa kanila paliwanagin at buksan ang kanilang mga mata, kaluluwa at espiritu, mga at isip, O Diyos. Hallelujah. Glory to God. Nothing is impossible, Father in heaven. We bring every father before you because you are the Father, the true, the real, and the only God, the Father in heaven. Lord, kung meron mang nagkukulang na ama, ikaw, Diyos, ang humipo sa kanya ngayon. Hipuin mo, touch them. Touch these fathers, O Lord. Hallelujah. Higit sa lahat, ang binigyan mo ng unang pagkilala sa inyo ay ang unang Adan. Kaya nga po, kung nagkamali man ang unang Adan, nandyan ang huling Adan na si Jesus na maggagabay sa lahat ng ama.
Oh, gabayan nyo nga po. Touch these fathers, O Lord. The earthly fathers of all family. Touch them, Lord. Gawa ka ng paraan sa kanila, Panginoon. Gawa ka ng himala, O Diyos. Hipuin mo silang lahat para sa mga future ng mga anak mo, ng mga anak nila at mga anak mo. Sa future ng kanilang family, sa future ng kanilang tahanan. Hallelujah. Ayaw namin, Panginoon, na mabawasan pa ang mga pamilyang makadiyos. Gusto namin madagdagan ang pamilya ng makadiyos, Panginoon. Glory, glory to God. Kaya yan po ang aming dalangin. Oh, yan po ang aming dalangin. Your spirit, let your spirit, Lord, move. Hallelujah. Convict, guide, enlighten, teach, O Lord, these fathers. Hallelujah. Ikaw sa lahat, Panginoon, ang maging idol nila. Ikaw sa lahat, Ama, ang maging kakampi nila. Ikaw din sa lahat, Panginoon, ang magpalakas sa kanila. Ikaw sa lahat, O Diyos, ang mag-ingat sa kanila. Ikaw sa lahat, O Diyos, ang makilala nila. Makita nila, magkaroon sila ng magandang ehemplo sapagkat hindi lahat ng ama ay nagkaroon ng magandang ehemplo. Hindi nagkaroon ng magandang titignan at titingalain na mabuting ama, na model na ama, na best ama. Pero Panginoon, harian ka. Ikaw ang best sa lahat. Ikaw ang best na ama, O Diyos. Na makapag-guide sa lahat ng earthly fathers ng kanilang pamilya, ang lahat ng mga tatay, O Diyos, makapag-guide para mag-guide din nila ang kanilang buong pamilya sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, bless the fathers, Lord. Hallelujah. Kung kayo po ay may katabing tatay, pwede niyo po siyang ilay hands. Lord, i-bless nyo ang tatay na ito. I-bless nyo ang tatay na ito. Katabi nyo, i-lay hands nyo, sabihin nyo, Lord, Father in heaven, you are the father of this dad. You are the father of this papa. I-bless nyo siya, Lord. Bigyan nyo siya ng puso nyo na pagiging ama. Hallelujah. Glory, glory to God. We give you glory. Hallelujah. Thank you. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Tas natin ang ating kamay sa Diyos. O Lord, Ama naming Diyos na umibig sa amin ng tapat at sa lahat ng tatay. At sa iyo, Panginoong Jesus, na tumubos sa aming lahat. At sa banal na Espiritu na patuloy na namumuhay upang kami turuan at ilid. O Lord, sa godliness, sa disiplina ng makadiyos, sa pamumuhay ng makadiyos. Oh, glory to God. Salamat po. Pinagpala nyo kami ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Magandang umaga sa atin lahat. Oh. Teacher taking po. Documentation. Oh, hello, hello. Hello. Hello, hello. Teacher Docs po. Pinagpala ng isa. Kaya, pagpipinalaya, kasabihan ng kasalanan, pinatawa, pinagpala ng lubusan. Ready na. Ready. Pasok. Si Angel, pasok. Ready. 1, 2, 3, smile.
Denise, baba mo na lang si Ingming. Hindi pa ka talaga. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Naka-on ba yung mic mo? Isa pa. Ayan. Ready? 1, 2, 3, smile. One more. Waki. 1, 2, 3, waki. Isa pa. Sigaw nyo. Back to school. 1, 2, 3, back to school. Practice po. Bye-bye. God bless everyone. Lord bless Bye. everyone. Bye-bye. God bless po. May last Saturday pa tayo bukas. Ay, sa nga pala, sa linggo po, meron tayong Holy Spirit celebration. Naanayahan ko po kayo, 2 o'clock. 2 o'clock po ang Holy Spirit Pentecost celebration. Dito lang po sa Montalban, sa bandang sa Kasiglahan. Sama kayo ha. Meron tayong celebration. Kaya mag-church kayo next week. Pwede kayo mag face-to-face tapos 2 o'clock doon. Yan po tayo sa Papaya Academy Church. Yan.